Hi guys! Welcome back to DJ Fam Diaries. Bali, pag-uusapan natin ngayon yung pag-enroll ng mga bata dito sa USA. Kasi dapat talaga guys, meron tong video. Ang kaso, hindi ko alam, nabura ko yata accidentally, and then ilang beses ko nang hinanap talaga guys sa gallery ko, wala talaga akong mahanap. But anyway, pwede ko namang sabihin ulit yung mga pangyayari nung araw na yon. So yung day 1 ng pag-enroll ni Stacy, ganito yon. Tumawag muna ako sa school nila kung eligible bang mag-enroll si Stacy dun sa school na yon. Tinanong ko na din yung mga requirements na kailangan dalhin bago pumunta doon. Nung first day guys, kami lang dalawa ni Stacy yung nagpunta doon. Ngayon, dala-dala na namin yung mga requirements, which is yung birth certificate or PSA, yung immunization records ng bata, tapos yung school records niya, tsaka yung ID ng mommy at dad ng bata. Either way kung si mommy ang kasama or si daddy, yon dapat merong ID. Ang ID na dala ko nun is yung passport lang guys, kasi wala kaming green card. At wala rin kaming SSN guys, oo. Hindi pa dumarating. Tapos, proof of address guys is, ang ginamit namin yung insurance namin dito sa apartment. Meron kasing insurance tong apartment namin. Tapos, meron ding, pwede rin yung proof of billing nyo. Like yung kuryente, gas, yung apartment nyo, ganyan. Ngayon sabi sa akin, punta lang daw ako sa my front office. So nagpunta kami doon ni Stacy. And then, ang nakausap ko guys is yung registrar. Tinanong ko yung registrar guys kasi itong si Stacy, 8 years old na siya. And magi-grade 2 na siya. Sabi kong ganun. Si Stacy kasi po nag-stop po kasi siya nung nagpunta kami ng Canada. Dahil dapat online school ko siya that time nung nasa Canada kami, nag-visit kami doon. Ang kaso, wala akong yung mga school pala ni Stacy, dalawa kasi naging school niya eh. Hindi pala nag-o-online school. Ngayon, wala akong alam na online school. Akala ko lahat ng mga school nag-o-online school dahil nung pandemic. Ngayon, naghahanap-hanap akong ganyan, hindi ko naman siya pwedeng ma-enroll sa Canada that time dahil ang mahal-mahal ng tuition. Tapos, ano pa ba? Ayun, ang mahal nga ng tuition. 20,000 Canadian dollars yung tuition ng bata doon. Nag-inquire kami. And then, ayun, basta na-late si Stacy ng 1 year. Sabi ng friend ko, okay lang yan kasi sa US naman, kapag age naman yung sinusundan nila regarding sa sa level daw ng bata, ganun. So si Stacy dapat grade 3 na siya, guys. Ngayon nung in-enroll namin siya, nag-inquire ako dun sa registrar kung pwede ngang i-accelerate siya or ayan siya. Ngayon, gumanong-ganon lang yung babae sa akin. Ngayon, inulit ko na naman yung sinabi ko sa kanya. Tapos, okay, we will see. Ganyan-ganyan siya. And then, okay, you're enrolled. Congratulations. Ganyan-ganyan na yung sabi sa akin nung babae. Tapos, ganito ang pasukan. Sabi ganon. Tag dito. Oh my God. Sabi kong ganon, hindi naging grade 3 si Stacy. Sabi kong ganon, sayang naman. Sabi ko. And then, umuwi kami. Pero ang nakakatuwa dun guys, ang school dito sa US, karamihan, free yung breakfast nila, free yung lunch nila, free yung school supplies nila, backpack lang yung dadalin mo, and civilian sila pagpapasok. So parang nila, no? Parang napaka-convenient sa ating mga magulang guys. Hindi na tayo mag-prepare ng pagkain nila, lunch, breakfast, excuse me. And then meron silang school bus guys. Yes. Yung school bus na ni Stacy, ang stop lang niya ay dyan lang sa labas ng apartment namin. Maglalakad pa pero 'di ba ang lapit lang. Ayun.
Tapos, ano pa ba? Yun yung mga requirements, guys, na kailangan yung dalhin. Actually, yung school records, guys, akala nung registrar, wala akong dala. Ngayon, ay hindi po nandyan po, sabi kong ganun. Ah, okay, sabi niya. So sabi ko, kahit pala wala akong dala. Pero yun din kasing sabi ng friend ko, kahit wala kang dalang school records. Pero mas maganda pa rin, guys, prepared tayo, no? Hingi kayo ng school record. Yung kahit yung card lang, oo, tapos kung pwede kayong makahingi ng for transfer records, ganyan. And then, ano na nga ba? Umuwi kami ni Stacy dito. Syempre, masaya pa rin naman ako, no? Oo, na naka-enroll si Stacy, 'di ba, sa wakas, makapag-aral siya dito sa US. And then, si Dale that time nasa work. Tapos, umuwi siya. Di kinuwento namin, eto na, naka-enroll na si Stacy. Yay, congratulations, Stacy, sabi namin ganun. Tapos to si Dale, sabi niya, ay, may naging pasyente ako, sabi niya. Yung relative ng pasyente ko, tinanong ako, do you have a child? Sabi sa kanya. Oh yes, I have a 8 years old daughter, sabi niya. Oh, so she's gonna be grade 3 this school year, sabi ganon. No, she's gonna be grade 2, sabi. Oh, you know what? Sabi ganon, you have to ask the school to have her, ano nga ba yun? Reassessment. Ayun, ang kasi din. Oo, so pare-assess mo yung anak mo, sabi. Tapos, nung kinuwento ni Dil yun, ay sige, sabi kong ganun. Tawagan natin bukas kasi gabi na eh. 7 to 7 tong si Dale. 7 p.m. na siya nakauwi that time. I mean, syempre hindi naman saktong 7 p.m. Ayun, tapos sabi kong ganun. Sige, sabi ko, tawagan natin bukas, baka sakali, di ba? And then, kinabukasan, tinawagan namin yung school. Principal ba yung nakausap natin, Labs? Lead educator. Lead educator. Oo, basta hindi yung register. Mataas na teacher. Oo. Actually, nakausap ko rin naman sa phone that time is hindi rin naman yung registrar. Parang sa office, admin. Or admin din pala yun. Basta, ganun. Pero yung next na nakausap namin, lead educator agad yung nakausap namin. O guys, tandaan nyo si lead educator. Okay? Baka yun yung Ngayon, sabi namin, sinabi namin yung case ni Stacy, yan nga, reassessment. Kailan po, sabi namin, available ba kayo today? Di today na, sabi. Okay po, di pumunta kaming ganon. So, si Stacy, hinintay lang namin siya, kinuha siya nung teacher, dinala siya sa, inassess siya doon. And then, paglabas niya, eto na guys, ang result. Yeah, you passed. Stacy is grade 3 na. Yay! Tara, labas na tayo, labas. Ano yan? Oh, that's supposed to hold up. Yay! Stacy, ang galing ni Stacy. You passed the exam, the assessment. Ayan guys, diba? Ang saya. Buti na lang guys, itong relative ng pasyente ni Stacy tuloy, ni Dale, sinabi yun, no? Tsaka tinanong siya, kasi dito guys talaga, ang nakakatuwa, although sa Canada rin ganun eh, namamansin yung mga, mga puti. Hello, ganyan, kumusta, ganyan. Ganito dito guys, parang nagpapansinan talaga lahat. Parang, kunwari, nagugas kang kamay na ganyan, napag ganun ka, pag nakita mo na sa mata, pansinin mo, hi, magganyan ka lang, oh, hello, oh, how are you? Gaganon na sila sa'yo. Oh, I'm fine, oh, ganun na. Yun lang yun. Oo. Tapos, ayun lang, buti na lang. Buti na lang talaga yung na yun. Thank you po. Siya, ang race nila ay mga Indian sila, pero mukhang dito na sila lumaki, sabi ni Dave. Ayun, oh my God, thank you so much. Sabi ko, alam mo, gumawa talaga din si Lord ng paraan para Kasi 'di ba, na-enroll ko na si Stacy, tapos na yun talaga guys, yun na yun, grade 2 na talaga siya. Pero kung hindi yun ibinaba ni Lord, hindi yun binigay, ayun, di sana siya magiging grade 3. So ngayon is magi-grade 3 na si Stacy, ayun. Ngayon guys, may problema kami. 'Di ba nga nag-apply ako sa work? Ito yung
Ito naman yung nangyari dun sa in-applyan kong work, guys. Kukwento ko sa inyo. Ipapakita ko rin sa inyo yung video na nangyari that day. Sabi kasi sa akin nung hospital na pinagtatrabahuan ni Dale, sabi, sa ganitong araw, parang interview yata ulit. Second interview ba yun? Basta ko kontakin daw nila ako. So sabi kong ganun. That's my time. Tapos, edi syempre, ang alam ko nun, sabi ganun, bakit ite-text na lang ako? Bakit tatawagan na lang ako? Parang ang pangit ng mangyayari. Parang alam nyo na ba? Tapos na ganun, di, hala. Tapos, hinihintay ko na magbibigay sila ng place, ganyan, or kung saan building yon, ganyan, kung anong oras, ganyan. Walang sinasabi, guys. Tapos, bigla, tumawag sila, yung hospital. Ayan yung tumawag. Ito na, pakita ko na yung video nung tumawag yung hospital. After nung tumawag nung hospital, kinausap ko kaagad si Dale. Sabi. Tumawag sa akin yung HR. Oh. Tanggap na ako sa work. Tinanggap ko na yung offer. Okay. Papa ko ng... Hindi, dapat sinabi mo sana yung pwede tayong mag-work ng schedule. Ayun, guys! Oh my gosh! Ayun, natanggap ako, guys! Oh my gosh! First job interview. First work na ina-applyan ko. First time na na-accept din ako. Na-hire din ako. First hire ko to in USA. So, ang saya lang, guys. Kasi, sa wakas, oh my gosh. Alam mo ba, kabang-kaba ako nun. Kasi sabi ko, hala, loves, sabi ko, hindi na ako papupuntahin doon. Tatawagan na lang daw ako. So, parang syempre, 'di ba? Parang siguro na nila sasayangin yung time kung pumunta doon kasi alam mo na, baka mamaya ligwak na tayo doon. Ganon. So, parang yun na yung naiisip ko talaga eh. So, ayun, sabi ko, okay lang. Sabi ko, mag-apply na lang ako ng iba siguro. Sabi ko ganon. And then, ito na nga, may problema tayo, guys. Mag-work na kami dalawa ni Dale, di ba? Mag-work na kami dalawa ni Dale. Ang problema namin, July 20, na-hire ako is first week of July yata. Oo, first week of July. Tapos July 20, pinag-i-start na nila ako. Hala ka. Sinong kasama ni Stacy? Sinong kasama niya? Hindi pa start ng school niya. Ngayon, niisip namin kung anong gagawin namin, guys, kung sino mag-aalaga kay Stacy. Sabi ko, hindi na lang, sabi ko, hindi ko na lang tatanggapin siguro yung offer. Baka, wag na lang. Kasi, syempre, no, mas priority mo yung anak mo, syempre, di ba? Ngayon, sabi ko dun sa pwede po kayang i-adjust natin yung schedule namin kasi may anak kami. And then sabi nila, sige itatry naming ayusin. Pero, hindi namin mapapangako sa'yo, sabi kasi. Tapos, sabi ko, July 20 po. Sabi ko ganun. Hindi pa po ako available ng July 20, kako. Kasi, pag-iisipan ko pa po kung saan ko iiwan yung anak ko, kako. At wala pong mag-aalaga. Pwede po bang August 3 na lang ako mag-start? Sabi ko ganun. Tapos, sabi, sige, sabi ng gano'n. Okay lang naman, sabi. Thank you po, sabi kong gano'n. Ayun, August 3 na ako mag-i-start, guys. Ayun. And late ko na tong maa-upload for sure. Actually, ni-upload ko na pala ito. Oo. Kasi nga, ang dami kong late na vlog, guys. Ngayon ko lang na-edit. Tignan nyo yung mga na-upload ko, mga late na yan, guys. So, totoo lang. Oo. Tapos, na yon? August 3, ako magi-start, guys.
So, saan namin iiwan si Stacy? Ang naisip ko lang na paraan, dahil yun ang hirap dito sa USA, wala kang pag-iiwanan ng anak mo. Gusto mo man ipaalaga sa iba yung anak mo, maraming nag-o-offer na dito na lang si Stacy, alagaan namin. Pero syempre, 'di ba? Nakakahiya na iiwan mo sa kanila. Parang nakakaistorbo ka, ganyan. Oo, hindi, nakakahiya. Oo, alam naman nating lahat na busy yung mga tao talaga. Oo, ganon. So, ang naisip ko lang talaga at ang malapit na kamag-anak lang guys is yung ate ko, which is nasa Toronto, Canada. So, ayun, dadalhin namin si Stacy sa Toronto, Canada. Oh my God! So, from Maryland to Toronto is 8 hours drive, guys. And, Toronto. So, from Maryland to Toronto, wow, Toronto, 8 hours drive sila, guys. Oh my God, ang layo. And wala kaming sasakyan, guys. Take note, ha. Magre-rent kami nito, guys. Magkano ang rent? Sasabihin ko sa inyo kung magkano ang rent kasi hindi pa natin alam. Tapos, may insurance pa yata yun. Ewan ko kung kukuha si Dale ng insurance. Gas pa. Toll pa. Oh my God. Pero, wag ka. Libre naman yung alaga. 1 month aalagaan ni ate at mama at papa. Nandun si mama at papa din. At tito Jake niya and yung mga pinsan ni Stacy, which is yung mga anak ng ate ko. Ayun. May iwan doon si Stacy. At excited na excited si Stacy na makapunta doon dahil magbabakasyon siya, guys. Ayun. We'll see for the next vlog, guys, kung ano yung mangyayari sa aming Canada trip, guys. Okay? Watch out, guys, for our next vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, comment down below kung meron kayong mga suggestion vlogs. Gagawin ko na yung mga suggestion vlogs na iba na sinasabi. Sorry, talagang na-stuck ako dun sa mga pag-edit. Mahirap din pala mag-edit, guys, no? Ayun. So, ayun, guys. Watch out for our next vlog. Thank you for watching. Bye!